So tonight we will start a new lesson. Ug importante ni kay naamag yung mga pangutana. Kita mismo natay mga pangutana. Unya kanang naay mga disciples nato nga naay mga pangutana. So kinahanglan kay bawta mo tubag ug mismo kita kay bawta sa prinsipyo kung naay mga pangutana. Okay? Are you listening? So, we are going to study. Again, it is part of our discipleship A to Z series, which is now in letter Q. Letter Q na ta. Questions, part 1 eh. So the title of our lesson this evening is Things to Keep in Mind When Asking Questions About the Bible. So, ang pangutana na to, Bible mo tubag. So, mangutana ta mga Christians, dapat Christians, Bible mo tubag. Alright? Bisag ipangutana pa nato sa tao, dapat ang tubag sa Bible. So, doon ay mga prinsipyo, doon ay mga ipreparar nato sa atong kaugalingon when we ask about the Bible. So, muna ito isgutan tonight. And I would like everyone please to stand and let's pray. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful and grateful sa imuhang pundok kanamo once again, Lord, in your church. And I pray that you bless each and every one with wisdom, prepare our hearts, and allow us, O God, to learn. Allow us, O Lord, to be molded by your words and making us prepared for the great ministry that you have in stored for us. And thank you, Lord, also for this opportunity to preach. Nagampo ko, Lord, nga imo kong i-empower and also give me wisdom and allow me, O God, to speak your words for your glory and honor. This is for your glory. Once again, Lord, in Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. So there are things that we are going to talk about, and there are 4 things, to be exact, nga atong isgutan this afternoon about this topic, things to keep in mind when asking questions about the Bible. So meaning to say, ang imong kaugalingon dapat i-prepare nimo before you ask the Bible, dapat andam ka aning upat. Okay? So number 1, mga kaigsunan, is the Bible has the answer. You need to be ready. The Bible has the answer. So meaning to say, when the Bible gives you the answer, don't doubt it. Because the Bible has the answer. Ayaw dudahi ang Bible, makatubag ba kang Bible, no? So pag mutubag na ang Bible sa imong mga questions, ayaw dudahi. Ug sa kwan pa, you need to salute to the Word of God. So that is believing with respect. Dapat mutuog yun ta, mga kaigsunan, that bisang gamay lang ang porsyento sa pagduda, bisag di ka kauyon, bisag gamay lang ang porsyento sa pagduda, ayaw gyud tuguti imong kaugalingon. Kay ang Bible naa gyud tubag. The reason why we have the Bible is to guide us and to show us the way kung unsay angay natong katunon sa atong kinabuhi, and to enable us to know what to do as we serve the Lord. Kay para dili ta magpataka na lagbuhat unsay ganahan natong buhaton, moy atong buhaton, unya ang angay natong buhaton di na nato mabuhat. Mo na natay Bible. Mo na nga dapat kita magpangutan kita, mga kaigsunan. But we must ask the Bible that has the answer. Okay? So, mo ni una nato nga ibutang sa atong kasing-kasing nga ang Bible na agitubag sa atong mga pangutana. Let's go to 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. The Bible says, all Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Tanawa diha, mga igsoon. Tanawa kung ang Bible, kwan ba siya? Kanang a Bible that doesn't know anything. The Bible is what we need. And not only a portion of the Bible, but the whole Bible. Sama sa Gingos Bible, all Scripture is given. Asa gihatag? Asa gihatag? To us. Gihatag sa atua by inspiration of God. Nganong sa ato man gihatag, mga kaigsunan?
Because we are confused. We don't have enough faith. Dapat mo increase. We don't know what to do and we don't know where to go. Dapat matudluan ta. Kita mga tao nga nagkinahanglan gyud og tudlo kay wa gyud tay kalibutan kung unsay angay natong buhaton. That's why we need the Bible very much. Amen? So according to what the Bible says, profitable. So meaning, pag naataan ni mga kaigsunan, nanadiha ang atong mga, kita mo'y maka-benefit sa pulong sa Ginoo. Asa man una, according to the Bible, doctrine. Kaya mo naman ta, unsa ng doctrine? What is right? So, pinaagi sa Bible, dili ta mahimong ignorante kay nakaibaw man ta unsay sakto. So when we walk around aning kalibutan na mga kaigsunan, makakita ta daghan kay gipangbuhat ni kuan, gibuhat ni kuan, ya daghan kay ta mga makita nato gyud nga uy, kanang sakto tingali na, di na ka maningali. Kay ngano man, you know what is right. You know the truth. You have the doctrine. Mabito na, importante kaayo nga madoktrinahan jud ka sa Bible, dili madoktrinahan ka sa religion. Ayaw pagpa-indoctrinate sa religion. Kundili magpa-indoctrinate jud ka sa Bible mismo. Wana, if you have questions, you go to the Bible. The Holy Spirit in your heart is your teacher and you need to listen to Him. Amen? So, maproteksyonan ka kay kibaw na magkastinood. Bisa pag-usa ka nindot, pagkasulti, unsa ka productive para nila mga kaigsuonan kay kibaw na ka, dali ra kay padaghanon ning sayop. Pagkadali padaghanon aning sayop hinoon. Wa nay kinahanglan pang wa may gubat. Kay ngano man ang yawa, di man siya manghilabot kay kanang, uy, para ako na. Ang lisod kaayo kaning pagdana tos mga tao ngadtos ka matuonan mo nay lisod. Mabita na according to the Bible, gamay ra makakita. Mas daghan ang makakita atong makadaot. Di ba nakasabot ta? Mo na yung pagpapananas kaayuhan, lisod kaayo mga igsoon, ipakaton sa mga tao because the devil will hinder that person to see the truth. Mao nang ang yawa according to the Bible na pugnan gyud niya ang tao nga makakita, mo na butaan niya. Kay basin pa lang ang kanang tawhana pag di niya butaan makakita sa glorious light of the Lord. Nga modan-ag diha siyang kinabuhi. Mao na kinahanglan tag doctrine. Unya, ma-profitable po siya sa reproof. So, nabadlong ka. Agoy, anda man ka nga badlong, kay nga naman, kay bao man ka nga mo na ilihok sa Bible. So, dili isyo ni mong badlongon ka, malipay pa kag badlongon. So, mo na pag ang Kristohanon, dili himasag Bible, gibadlong na suko. Mo na ilanan sa mga Kristohanon nga layo ra kayo sa Bible. O yan, nagtuo ka nga, when you are so away from the Word of God, you are okay. Kung Christian ka, okay lang na kung di ka Christian because you don't need this. The only person who needs the Bible is the saved person. The only person who needs to read the Bible, mga kaigsunan, are those who are saved by the blood of the Lord. Katura kay nabuhi man ta bag-o man ta binuhat, unya ang atong instruction is new also, which is the Bible. Amen? Mo na pag himasa ka sa Bible, nabadlong ka sa mensahe or nabadlong ka sa pagbasa nimo sa Bible, malipay ka. Ngano man, tinuod gyud ning Bible, mamadlong. Di nakaibaw na ka unsay sayo. Unya nakaibaw na ka unsay sakto. Dali ra kay ka-shift dito sa sakto. And correction. O tanawa. Pagkaibaw na ka sa sayop, di ka korreksyonan dayon ka. Di ka malain ana. Dili ka malain. Kay ngano man kaibaw man ka mo na lihok sa Bible. And instruction in righteousness. So muna pag nasunod ang proseso, the Bible has the answer in every possible problem or question nga naa sa itong kasing-kasing. When we go to the Lord and believe in Him and submit yourself to the Lord and let the Lord speak to you through the Bible, mga kaigsunan, ang imong padulngan, nindot kayo. Dira, verse number 17. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished, unto all good works.
Mao ni ang resulta. Kung ang Kristohanon tuwa sa Bible nagyampungad. Are you listening? Oh, makita ba nato sa kasimbahanan mga kaigsunan kaning a Christians who is thoroughly furnished. Nakasuway na magsud og balay nga thoroughly furnished. Og balay nga unfurnished. Nakasuway na mo? Asa inyong ganahan? Lalima ka, ganahan ka mga pi. Di na ka magkabuag pangita. Asa man tong kape? Asa man to ang para kutaw? Asa man to ang kwan? Pislit-pislit na ka. Gusto ka mga pi. Kuha kag tasa. Butang diha. Pislit. Furnished. Kapidayon. Di kay mahago pa kag taman sa ginhawa. Unya, sa nanakay tasa, nakita na ni mo ay atlas, na nagyon kutsarita, pagkuman, wa di ay, sukar di ay. Frustrating kayo. Amen? Ganang ka maminaw og ganang sounds. Pislit na. Nindot kayong sounds. Thoroughly furnished. Pero kanang wala ma-furnish. Ganang ka mo relax, mo lingkod ka. Wagay, lingkuranan nga makapapahuay ni mo. Unya, ibutan na nato sa tao, igsoon. Unsa may klase sa tao nga thoroughly furnished. O sa tao nga unfurnished. Pagkadaghana, hinoong problema aning walay furnished. So, ma-picture out na nato mga igsoon. So, ang purpose sa Bible, mao nagitagaan ta, to give us all the answers that we need. So that we will become thoroughly furnished. Para asaman? Unto all good works. Masabtan na to man kay nagtuon man tas Bible, oy para kuan da ini, para makapangalagad kong tarong. Di nindot kayo ang dagan sa kinabuhi sa mga Kristohanon? Do you like that? So ask the Bible. Ask the Bible. Read the Bible always. Diha, pangutan na diha. Pero setting sa imong kasing-kasing, mutubag yun ng Bible. Naagi tubag ng Bible yun. Para andam ka ba? Ikaduha, nga angay na itong iset sa atong kasing-kasing. We are to avoid foolish and unlearned questions. Unsa man na siya mga igsoon atong paminawon ang Bible. 2 Timothy gihapon pero chapter 2 and verse number 23. Tanawag og giunsa pagsulti sa Bible. But foolish and unlearned questions avoid. Ngano man, knowing that they do gender strife. Maka-create siya og kagubot. Right? So, unsa man ang mga foolish and unlearned questions? Nagingon sa Bible, avoid. Sa mga foolish, kadaghan na kana mga common questions mga kaigsunan, kinsagi una, unsa man na si Adan na ay pusod o wala, unsa may labot na to. Kung ay pusod o wala, makaunsa man na sa itong spirituanong kinabuhi. So any questions mga kaigsunan that is not relevant to kanang bitaw sa pag-grow na to as a Christian, wa nay kapuslanan. Na pagkuti-kuti ang mga butang na wala tay labot. Di ba? Laliman ka ang astang pusod, lalisan. Foolish questions. So daghan kayo pwede nga ibutang sa yawa nga mga foolish question basta di na nato i-elaborate ang pag-ila sa foolish question. It has nothing to do for our growth. Nothing to do yun. Wag siya kalabutan sa pagtubo sa atong Kristohanong kinabuhi. Maka-create lang siya doubt kanang mga foolish questions. Amen? Usa man ang unlearned. Kanang unlearned question, di ba, gikan man ta sa religion. Gikan man ta sa usa ka pagtinuhuan nga dagang tuo-tuo. Gidili ni anang panahona, di ni pakaon anang mga panahona, mga adlaw, ingon ana. So, there are unlearned. Meaning, kanang mga minungna lang sa unahuna sa tao. Dili gyud siya tinuod ba, walay kamatuoran, walay basihan.
kadaghan nga gi-practice nato mga igsoon sa mga katiguangan, mga istorya nga mugna sa una-una. Unya napasa sa generation. Unya pag-abot na nimo sa Bible diha pa nahusay tanan nga wa man dinis Bible. Dito mata sa una anang kanang half moon, new moon, full moon. Nga dili ka mo palit og butang pag dili full moon. No? Ayaw paghimo og major decision kung dili full moon kay malason ka. Din man gikan. Ayaw sa kuno kay dili subang. Di ba? Oh, mo man mga katiguangan. Dili manghingog ko og gabi kay dili manilhig og gabi. Asam na sa Bible. Ug mamatyan ay kaligo. No, hindi man maho. Mga kaigsunan, na ay mga practices na gidawat nato sa atong kagikanan na wala na hipatik sa Bible. So meaning, naara sa una-una, mo na gitawag unlearned. Mga practices nga dili siya gyud makita nimo sa pulong sa Ginoo. Mo na gingon sa Bible, avoid unlearned questions and also foolish questions. Ayaw na lang na tungkara. Nga naman, way kalabutan na sa atong spiritual growth. Alright? Knowing, mo ni ang resulta. Kay kung di magkasinabot, dara, that they do gender strifes. Kabantay na mo, pag di na magkasinabot, maglalis na. Pagkahuman, mag-away na. Oh, makita man nato mga kaigsunan na mga denomination nga kung asa ang venue, nagsabot na niya, gabi pa lang, pangsuksok na dito ang mga bunal. Daghan na baptis na biktima, ana. Kaya na may baptis, musukol. Sukol og lantugi ba? Di napildi man. Di man pildihon ng baptis. Pero wag gyud tagi tugutan sa Ginoo nga makiglantugi. Bawal man na. O karon napildi man. Nahibong sila na may mga bunal. Nga wa man tatoy bunal. Nangadto ras kilid. Panguhang bunal. Dagan ang mga baptis. Dili lagi, it will gender strifes. Gubot. Walay kaayuhan nga ikadalit ana. So avoid. Pag naay mangutana nimo, foolish question. What is that to spiritual growth? Walay kapadulgan ba? Maka-kuan biya ta? Maka-discern biya ta kung kana nga question, asa na padung. So kana nangutana nimo, na diduol nimo, nya nangutana, wa man ay kapuslanan. Para kang kinsa magyod ng tudlo sa tithes. Foolish question. Kay kibaw na ka, idaka na niya dito sa audio. Unya pagkahuman na, dadong ka sa Old Testament. Unya pagkahuman, iwiris-wiris ka dito. Madugay, mayroon ka tuod, no? Diha, nagsugod ang kalbaryo sa imong kinabuhi. Kay tinuod maning tithes. It is not given only to the Jewish, it is given to the children of God. Amen. Anak sa Ginoo. So kung anak ka sa Ginoo, you are part of this blessing. Di man ni burden, blessing man ang tithes. Kanindo trana nga, yes, I am part of that blessing. Part ko anang promise sa Ginoo, anang return the tithes. Salamat kay Lord, nga appeal ko ana. So ano mo ni gani mga appeal hinuon, mura mag nag-uol. Di ba? O niya kay duulon og pangutana, dito ako naglibog jud ko ana sa among simbahan. Unsa may mo naibaw ana? O niya kay nga itudlo nimo, di ka angay kuanon, di ka angay pugson ana. Mo ba di ay? Ato ana. Di wa na ni tulilik na imong utok kay tulilik daan. Amen. Kadaghan mga simbahan di mo tuog tithes. Lahi ang ilahang baruganan anang giving. Daghan kayo, mga igsoon. Pero, suway lang.
Moro man gyud na akong iingon, labi nagbaptis unya mo'y mangutana ana. Ako ron maingnon nga ako dili hiyang nimo, ayaw nag-tithes, ako hiyang man ang tithes sa ako mo tithes ko. Di na ko ni hunongon kay hiyang man ako, nindot man og resulta sa akong kinabuhi. Di man magpalupig ang Ginoo. Di ba? Daghang mga tao mangilad nimo, sila mo'y makaluluoy. So mo na nindot kay mga kaigsunan. Pag naa ang kanang Bible, nga mutubag sa tinuod. Mo na, para di ka mailad, likay na, likay. Kaya waka kay baw kano sa ka-week. Unya, natagaan ka sa mga litag sa yawa, mga kaigsunan, sa iya mga enticing words, nga makalipay sa unod. Unya, weak ka spiritually. Dudahan nimo ang imuhang pastor, dudahan nimo imong simbahan, dudahan nimo ang Bible. Oh, ya asa man sa Bible diha nga giingon dili. No, dili na mag-tithes. Asa man diha sa Bible? Wala man. Oh, number 3 na ta, number 3. Number 3 nga dapat iset nimo imong heart. Be very careful. You do not major on the minor and minor on the major. Nangutana ka naman lang sa Bible, ang imong gimaster kanang mga minors. Ang major hinuon, wala nimo gimaster. O karon atong i-elaborate. Unsa may needful gyud sa Bible nga i-learn sa mga Kristohanon. Those are the major things that you need to study. Unsa man? No? Kung nakasabot ka sa Great Commission, maunay nakapa-major ana nga mga lesson. Unsa man nga lesson nga na mahimo siyang major things to learn for the believers. Na? Salvation, the gospel, maunay angay natutunan, maunay atong i-major. And then go to the next thing that helps you to be master of the message of the gospel. Sultian ta mo, bisag maura na imong naibawan mga kaigsuonan. Bulahan ka nga Kristohanon. Because you are majoring the major. Dili kay ang minor mo imong gi-major. Daghan nagkakigitunan sa Bible. Allah, master na kay nimo ang mga history. May na kay ka. There's nothing wrong with that. But those are minors. Gimaster na nimo diha kana mga gipang lalis-lalisan karon mga kaigsunan ka mga tribulation. It will surely come. Pero wala na taana diri. Gisuwat sa Bible na diha. Pero mga kaigsunan, if you're going to master the gospel, if you're going to master discipleship, kanang tawhana, bisan pagwa na siya kay bawag o sa tribulation, di na siya mabiktima sa tribulation. Amen? Wala nga, wala. Ang discipleship noon, wala na, giminor na siya. Dapat ang discipleship mo ay major. Sa tanang simbahan. Wala ako mag-goal ko maminaw ba? Iyahay man ta kanang discipleship sa inyo ha, okay na, pero lain-lain man ta. Mga kaigsunan, o siya ay pila de kabuk sugo sa Ginoo sa Great Commission. Discipleship raman na ang ending sa tulo ka hugna sa Great Commission. Amen? Preach the gospel. Baptize. Teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. Maura man na ang suod sa Great Commission. Unya, unsa man teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Asa man nimo ibutang? Bible study? Discipleship? Mora gina mga kaigsunan. That you could bring forth fruit. Binagsa. And that your fruit should remain. Okay, ni-remain naman na. Will you stop? Look for another fruit.
Mo nang ningon sa verse number 8 sa John chapter 15, ningon nga, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Unya, para mahimo kang disciple sa Ginoo. Naa diha ang much fruit. Pero sa verse number 16, ang gi-require gyud sa Ginoo ay yung dunganan ning much fruit. Bring forth fruit. And that your fruit should remain. Mo nay major. So imo nang masteron, how could I bring fruit? Unsa may akong buhaton para mahimo kong fruitful? Those are the major lessons that the Christian needs to ask the Bible with and master. Ayaw i-major ang minors. Now, the whole Bible, we need it. But if you do not master the major first, no? Wa pa nimo na master ang major. Ayaw usa. Ug libuga imong utok anang ubang mga pagtulunan diha. Nga wa nimo gikinahanglan sa pagkakaron. Are you listening? Kaysa akong pagtuo mga kaigsunan, the more you master the gospel message, the more your life will be changed. Kay mo may saad ni Christ, kung mahimo na ka na kong friend, nga naman, nag-fruitful man ka. So, nahimo na kang friend sa Ginoo, kay disciple na ka. So, ingon si Christ, di na nagkatagong servant, kay kung unsay naa sa akong heart, ako na ipahibaw nimo. Kanindot kinabuhi is disciple. It will not be hard for you to learn new things. Pero dapat gi-major na nimo ang any messages pertaining discipleship. Oh. Di ba nindot na nga lesson? Be very careful, you do not major on the minor and minor on the major. Muna nitabo kasaganan sa mga Christians. They study. Okay man ang mag-study ka, pero ang minors mo giuna. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. And verse number 3 to 5. It was Bible, if any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus. Muna, gigon sa Bible, mga kaigsunan, na too much knowledge, nga dili siya major good. You cannot apply it sa imuhang responsibility as a discipler. Makapakuanan nimo, makapahambugiro mo na nga, agingos Bible, you know nothing. Nimo kadaghan na nimo naibawan, pero nakapahambugiro nimo. Muna ang basa sa Bible nimo, knowing nothing. Pero nakapaingganyo nimo og ask og question. Ingon man diri sa verse diri nga kwan, ngano man na diha sa verse, noon sa ka kagubot hinoon. Naglalis na hinoon. Do not use the Bible, imong knowledge sa Bible, to question the Bible. Amen? Keep on learning so that you can apply it. You can do it sa imong pagpangalagad sa Ginoo. So that is very important to study the Word of God. But you need to be careful. Verse number 5, perverse disputings of men, of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Withdraw thyself. Mo ni mga tao, mga kaigsunan, gaga major o minors. Minor things in the Bible. Kutobra, ilalis nila. Because there is no urgency. The Holy Spirit has nothing to do with that knowledge in their heart. Kay lahi ang ilang tumong sa pag-study. So if you want to work with the Holy Spirit, and if you want the Holy Spirit to work in your life, i-major ang major lesson. Salvation of the souls of men. Mo na major. Because that is the reason why si Christ naghatag siyang kinabuhi. Di pa na major nimo? So, ganoon sa ni Christ, you need to understand, you need to learn, you need to know. Kay kung dili na nimo mahibaw-an ang major things in the Bible, that's why Christians
don't know what to do in the church. Di sila kibaw. Muna daghan kay mga Kristohanon, they're just filling up the chairs, but they have no time to go to the field. Nara sila sa lingkuranan sa simbahan, pero wala sila dito sa daruhan sa Dios. Wala. Wala sila gadaro. Ang lisod ba mga kaigsunan, ang lisod kay ba mo, ang lisod sa discipleship, ang pagdaro. Ang pagdaro gyud. Ang mga Kristohanon dali tanom. Dali naman ang pagtanom. Pero ang pagdaro mo'y lisod. Unsa man ang daro, mo na pagpreparar sa yuta nga imong tamnan. Dili ka diretsoon na nimo mga kaigsunan og pugas diha sa pulong sa Ginoo, ang kasing-kasing ana wa kasabot. Dapat preparado. So unsa man ang pagdaro, mo na atong personal involvement sa discipleship, touching their lives, helping them, being there when they need help. You have a listening ear to that person. Labi na ka nang makadaga na siya nimo, kanang ikaw na iya pangitaong na siya problema, nadaro na nimo. Are you listening? Pero kanang inikita nimo murag kung pwede pa lang mudagan, dakpan ko na. Dayon. Ito mo kilikay. Wa ka kabantay, ang iyang dagway, wag yun nalipay nimo. Uya, tamnan nimo. Stony and turny. Possibly wayside. Wag yun. Way kapuslanan ang imong pagtanom. Muna daghan na kay kag oras gihatag diha ga Bible study mo. Wag gyud resulta. Nya lipay na kay ka kay naka Bible study ka. Not in discipleship. When you disciple, plowing is very needful. Plowing. Mo na kinahanglan free ka. You have much time to plow the field. Mo na mga Kristohanon karon nara simbahan. Wa sa daruhan. Wa sa daruhan ang mga Kristohanon. Nagpasiraw na sa lingkuranan. Payon-uyon sa ilang kinabuhi, sa ilang kaugalingong schedule na makatudlo sa pulong sa Ginoo, pero wala gidaro. Sige lang pananom, hoping nga motubo ang liso. Asa man to nahog? Wa gyud good ground. Kay nga naman daruhonon man ang good ground. Nya gidarong na nimo o ikaw sig pangayo diha sa imong Bible studyhan. Mo man ni appearance sa mga Christians. Manudlo mis pulong sa Ginoo pagkan ami. Wrong. Si Christ nagpakaon, nagtudlo pagyud. Amen. Gatudlo siya sa pulong sa Ginoo pagkahuman iyang gipakaon ng mga tao. Which is wa kasabot ang mga apostles. Kay pertin daghana pakanon Lord. 5,000 men plus children and women. Pero ministry man ni. It is not only the word of God that they need, they also need food to eat. Let's give it to them. O, kumusta mga Christians? Wa tay pandaro. Sige lang tagpananom. Sag-asa na lang ta mananom. Kilidsdan, wali. No, lipay na kita. No, nangapagtong na lang na agtang sa mga Christians. Pero dili daro ang giadto nananom. Sayang kayo. Daro sa vision. Kay kung ikaw magdaro ka, di man na nimo ka daro ka diri, nya ko man, daro ka dito. Dili, pag nagdaro ka dira, balik-balik ka na nimo kay imo man gidaro. Do you understand? More discipleship. Ayo palapad dayon. Diya sa make sure na cultivate nimo ang yuta diha. Sabot na ng cultivate, humok na niya para mag-grow. That is discipleship. Lahi ang prinsipyo sa discipleship. Kung na-required good siya og time nimo, time, effort nimo, niya, imong resources, sa imong giving, kinahanglan siya.
Mo na nga ato gyud gi-discourage ning job. Okay man lang na kay job kay makakaon ka. No? Makasimba ka kung di ka pugngan. Okay man na. Pero dili na siya okay sa discipleship. Dili siya okay sa discipleship because your time you cannot demand sa time sa imong disciple o sa time sa imong trabahoan. You cannot demand. Meaning, hinigtan ka. You cannot plow. You cannot plow. Sometimes, napay required anak, kadlawon ka gikinahanglan sa imong disciple. Yeah, majuti ka ugma. Majuti kay kabuntag. Mumata ka? Adto nimo? Bahala ka diha. May ikay maputbol ako man. Istorya na taong gahuman sa kong trabaho. Nya pag humana nimo sa imong trabaho, namatay na dito imong angay istoryahon. Kay na bothered siya iyang utok di ay to na naghikog na. Di ba? It is the prompting of the Holy Spirit to your disciple to call you. But you are not there. Kung ang discipler dapat free. Para matawag ka nga servant sa Ginoo, you must be free. No? Ayog sunod anang trend sa kalibutan. Kani, mo'y sundo na to. Withdraw sa imong kaugalingon, anang mga tao nga major, anang minor. Unya, gi-minor ang kanang mga major. I-major na to, discipleship lesson. I-major na to, salvation message. No? I-major na to, tanan nga mga pulong. Kani atong gi-series mga kaigsunan, these are the major lesson that you need to master. I-master gyud. Last for tonight. When you discover a Bible answer, put it into practice. When you discover a Bible answers, put it into practice. I-apply. I-apply mga kaigsunan. Nga naman, naara kay nahibawan, unya pagkahuman, wa kay gibuhat. O sa may imong gibuhat sa imong kinabuhi. Simple na kayo ang giingon ni James. James 1:22. Simple kayo ang giingon ni James. O di na nato ni dugayon diri. Ingon's Bible mga kaigsunan, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Sikag basa, sikag tuon. You are receiving the word of God. You are hearing the word of God. Pero wa kay gibuhat. Simple kay gingon's Bible, nangilad ka sa imong kaugalingon. Lami bang ilaron? Lami bang ilaron ka? Dili. Lami bang ilaron ka sa imong kaugalingon? Dako na jud kay nang binuang mga kaigsuonan. Yan isugot ra pud ka. Nga ilaron nimo imong kaugalingon. Muna resulta. Nakadawat na kagtubag sa Bible, unya pagkauman, klaro kaayo gisulti sa Bible, pero wa gyud nimo buhata, unsay gisulti sa Bible, deceiving your own self. Now, unsa may tabo anin taong giilad? Mabulahan? O dili? Of course not. Kita na kagtaong nailad bitin lipaya. Huwag itaong malipay kay nailad. Pirting guulas kinabuhi, pirting dakong kapildihan, pirting sakitas kasing-kasing, kay nailad. Right? O mo na'y pagbati og kinabuhi sa tao nga naminaw ra ug wa motuman. Maunay bation ug maunay mahitabo. Maguol? Ha? Unya masakit? Piting paita. And guess what? Atong i-check ang kinabuhi sa mga Christians. Pila ka buk ingon ani ang feelings nga murag na ilad. May apil pa nato ang feelings aning nakailad.
Kalipay nga na guilt. Di ba no? Di man sad na malipayon ng nakailad? Kay ba magka nga nakailad ka? So ang feeling sa taong nakailad, guilt. But here's the good news. Mga igsoon, di gyud ka mo mangilad ang Bible. Mabito na nga sa dyan, ibasa ka niya, waka nituman, wala ka ilaras Bible. Ikaw mo'y nangilad nimo. So ang feeling sa mga tao nga nakailad, o ang feeling sa taong nailad, naanimo tanan. Kung igo ra ka mubasa, o igo ra ka nga maminaw, di nimo tumanon. So malipay man ka, yes, naay kalipay, pero naay guilt. Dili sa tinuod nga kalipay. Pero ang nagpasulabig yun, ang kaguol, kay nailad ka. No? Is the lesson clear? Na, klaro ba? So this is the mind setting, mga igsoon, before you approach the Word of God. So, mo ni siya atong i-review, mga kaigsunan. Things to keep in mind when asking questions about the Bible. Number 1, you need to prepare your heart nga the Bible has the answer. Nahagit tubag sa Bible yun. So rest assured that when you ask the Bible about its word, about your situation and whatever, nahagit tubag. Number 2, avoid foolish and unlearned questions. Mga foolish and unlearned question. Avoid. Nganong i-avoid man? Unsa may ikadalit ana sa atong kinabuhi? Kagubot. Kagubot. And it has nothing to do to fulfill the Great Commission. Nothing to do with sa ato ang responsibility as a Christian. Muna niyo nang Ginoo, avoid kay mabalda mo sa inyong trabaho. No? It will stop you from becoming a discipler. Number 3, be very careful you do not major on the minor and minor on the major. Do not major the minor. Bali ang imong una-una. Taghan na kay kagi estudyuhan. Cover to cover, nabasa na nako. Okay man na. Pero I never heard Jesus Christ teaching His disciples to study the Bible from cover to cover. Wala, ato na lang na, para wag yun tayo mamiss. Pero ang ipestadihan yun ni Christ, anything that relates to your mission, study hard. Make it your major lesson. Diba? Dapat kay baw ka. Panera na sa pag-eskwela, God. Sa may pag-eskwelahan, teacher. Sa may gusto nimo kanang kuan itudlo, di ba papilion ka sa may major nimo, major in English. O sikag tuog Tagalog. Perting layo ara nimo. If you're majoring in English, pagtunog English, mag-major kag math, mas tira ang math. Diba? Gusto major nimo math, unya di ka ganag math, calculator dahil ito imong master. Naunsa. Dako kayong kasaypanan sa kinabuhi. Sa Kristohanong kinabuhi, naigi pa major ang Ginoo. Yes, we need to study all the lesson. Kaya di mapasabot, teacher ka, mag-major kag English, unya English rin imong tunan. You need history sa Bible so that naa kay foundation. Kinahanglan mo matun-an yun na from Genesis to Revelation. Pero what we are talking about is unsa magyo imong i-major na imong yung masteron yun. Mao na siya ang discipleship. I did not say, hindi na ta mubasa ng uban diha. Let's read the Bible, tanan.
because it is needful for us. All scripture ang gingon sa Bible. But do not minor the major. You major the major. Alright? Lastly, when you discover a Bible answer, put it into practice. Kung di na nimo buhaton, unsa imong gibuhat sa imong kaugalingon? Imong giilad ang imong kaugalingon ug maimo ang pagbati sa nailad. Maimo ang pagbati sa nangilad. Kay ikaw ang nailad, and sad to say, ikaw po'y nakailad. Paitas kinabuhi, no? All in one, unya tanan bati. So, moni, panalangin mga kaigsunan, we have the Bible that can guide us and help us. Topic for the next lesson, ipadayon na to ang question often asked, part number 2 or lesson number 2. And the topic is, what happens to infants and little children if they die? What happened? Nabi mamatay gyud mga infant. Nagi mamatay nga mga children. So what will happen to them if they die? Would you like to know? So you need to come back Saturday. We are going to discuss this coming Saturday. So tonight, atong i-internalize unsay gitudlo tonight. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for teaching us about the lesson, Lord, sa pagpangutana kabahin sa Bible. Salamat, Lord, sa pagtudlo ni mo namo nga dapat di ay naay setting ang among kasing-kasing before we ask. And help us, dear God, na kato nga mga lesson nga imong gitudlo tonight, among gitong ma-apply, Lord, sa among kinabuhi. So that we are going to grow, mature sa among Christian life, o mahitabo gyud, Lord, nga ma-major namo ang angay namong i-major sa among Kristohanong kinabuhi. Nga dili masayang ang among panahon, Lord. Nga nagtuon mi sa mga lesson nga dili panamo angay tun-an, kinahanglan amo usa tun-an, Lord, ang gikinahanglan namo para mahimo ming discipler, para mabuhat namo ang Great Commission. And Lord, thank you for your people listening tonight. I pray that you bless them, dear God, na mahinumduman ni nila matisok gyud sa ilang kasing-kasing, Lord, ang imong gitudlo kanamo karon. And thank you so much for the Holy Spirit nga mao'y teacher namo tonight, na without the Holy Spirit, we can never understand what the Bible says. And we thank you, dear God, for the church that you have given us, that we could gather together as a church. And I pray, dear God, that you bless those who are nanay habitual absent sa ilahang pag-ani sa simbahan. I pray, dear God, that you will take care of them. I pray that you help them to realize, O Lord, that they need to be in church because they are part of the body. Thank you, Lord. Even those who are listening online, I thank you for them, dear God, that even they cannot come because of the pandemic. They are still listening, and I pray that you will help them, dear God, na di mabalda sa signal ang ilang pagpaminaw sa imong mensahe. And thank you so much, O God, for the opportunity also that we could post this message after sa editing. And thank you for the strength that you have given, and also for the provision that you have given, O God, nga may tabo ang posting sa mga messages. And may you bless all the messages that we are posting, that it will be a blessing to the hearers, O God. And Lord, tonight in the invitation, I pray that you bless each and every one to come. Whatever lesson na ilan na dawat nimo, Lord, I pray that they will give thanks to you and help them to be willing to surrender to you, O God, that they will be your servant and not the world's servant. This is for your glory, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Now it's your turn to come.